tila magtatagal po itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte po. And most probably baka aabutin daw ito by 2027 po. Okay? Ang sabi po ng ilang mga eksperto, the more na magtatagal po ang impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, nasa kanya kung magiging advantage dito, mga kabidan po. Lalong-lalo na po, kung ito po ay aabot po sa susunod na taon. Alam naman po natin, 2027 po, mga kabida, is an election year. Okay? Election year na po yan. At alam naman po natin, mga kabida, na ang mga politiko po, pagdating ho ng taon na yan, magkakaroon na po ng positioning po, mga kabida. Okay? At ito po ay magiging advantage po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte. Alright? At posible ho na magdadalawang isip, okay, mag-aalangan ang mga senador na i-convict ito kung si Vice President Sara Duterte, mga kabida, considering isang taon na lang po, mga kabida, ay eleksyon na po. Alright? Alam naman po natin, napakalakas po ni Sara Duterte, Yung influence po, mga kabida, ni Sara Duterte, hindi ho matatawaran po, Okay? Ito yung sinabi po ni Senate President Win Gatchalian, mga kabida, na posible hong umabot po ng 2027 po, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, po. Ito, babasahin ko lang muna, Ito kong article ng ang balita ngayon, Gatchalian. Impeachment trial ni VP Sara posibleng umabot hanggang next year. Alright. Posibleng umabot ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito yung sinabi po ni Senator Win, mga kabida. Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. Kung mag-uumpisa tayo sa July, baka next February po na tayo matatapos. Alright? Pinag-aralan din namin kung paano mapabilis yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado, mayroon pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Alright? Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na handa na siyang magsilbi bilang presiding officer ng impeachment court. Kanya, patuloy siyang kumukonsulta sa mga legal experts, pinag-aralan ang mga ebidensyang inihain ng prosecution at nireview ang naging daloy ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona upang maging gabay anya sa nalalapit na paglilitis. Ayun. So, may posibilidad po, mga kabida, na aabot po ng Pebrero, sa susunod na taon, ito hong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, po. So, kung magkaganon, talagang magiging bentahe po ito, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte po. Okay? Tama po, hindi naman po impeachment lang po ang trabaho po ng mga senador, mga kabida, Pati yung prosecution. Meron po silang inaatupag din na mga gawain po, sa kanilang mga kapulungan po, mga kabida, Katulad na lang po itong mga pending na mga panukalang batas, mga kabida, na kailangan hong i-deliberate po, Tsaka mga committee hearings para ho sa mga proposed bills, alright? Hindi po pwedeng baliwalain yun, mga kabida. Bakit? Kasi yun yung pangunahin po nilang mandato, Okay? Yung impeachment trial po, mga kabida, pangalawang mandato na lang po nila ito. Pero the primary role talaga ng mga senador, okay, maging ito kong mga kongresista, mga kabida, is to craft laws. Yun yung pinakamahalaga po doon, mga kabida. At hindi naman po pwede na araw-araw na lang po impeachment trial, Wala na po silang magagawa dyan, mga kabida, po. Okay? Most probably, mabilis dyan, twice, okay? A week, po, yung magiging trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, po. Tsaka pangalawa, isa din sa mga nakadagdag sa
paghaba po dito ho sa impeachment trial, ito hong napakaraming witnesses po, ano, na i-represent po ng prosecution, mga kabida. At hindi lang po prosecution ang magpe-present, pati yung depensa, ano? Sa prosecution alone, nasa 50 plus witnesses po, ano, ang kanilang i-representa po, mga kabida. While sa defense, nasa 29, mga kabida, ano po, na? So, hindi ho pwedeng madaliin po yun, mga kabida. So, most probably, mahaba-haba po talaga ito hong impeachment trial, ano, ni Vice President Sara Duterte. Problema lang po, magkakaroon po ng problema ito hong prosecution pagdating ho ng panahon, ano, mga kabida. Dahil, gaya ng sinabi ko po kanina, the more na tatagal po ang impeachment trial at aabot po ito by 2027 po, which is the election year, ano, mga kabida, magkakaroon po ng upper hand po, ano, o advantage ito kung si VP Sara po, mga kabida, no? Posible hong yung posibilidad na ma-acquit po siya, malaki yung chance po, mga kabida. Okay? Kasi gaya na sinabi ko po, yung mga politiko po, mga kabida, starting next year, magkakaroon na po yan, ano, ng positioning. Okay? Ibig sabihin po ng positioning po, mga kabida, kung sino po yung pinakamalakas po, ano, na kandidato po para sa pagkapangulo by 2028, doon yan sila, mga kabida, no? Alam naman po natin kung sino pinakamalakas ngayon. Okay? Ito kung si Sara Duterte po, ano, mga kabida. Okay? Yung balak at plano na paikliin lang po, okay, ito hong impeachment trial, tila hindi ho mangyayari yun. Okay, kasi mayroon pong ilang mga politiko po, ano, mga kabida, lalong-lalo na po ito hong mga kaalyado po ng administrasyon, ano, na gusto ho nilang paikliin lang po yung trial po ni Sara Duterte, ano, para sa ganon, magkaroon po ng swift decision po, mga kabida, ito hong impeachment court. At ayaw ho nilang paabutin po ito, ano, mga kabida, by 2027 kasi delikado na po. Pero wala ho silang magagawa dahil posibleng mangyari po yun, ano, dahil ho sa tied din yung mga kamay po ng mga senador, ano, sa ibang mga bagay, sa ibang mga importanteng trabaho po nila, ano, mga kabida, hindi lang po dito sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Ano po. Alright? So, abangan po natin to, mga kabida, no? Dahil nakikita ko na po, ano, mga kabida, kung ano po ang magiging resulta ho dito kung aabot po sa 2027 po, mga kabida, no? Ito kung impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Take note, hindi ho nagbabago po, mga kabida, no? Ito kung threshold. Okay? Malinaw po at inamin po yan ng ilang mga eksperto po sa batas, ano? Kahit na po yung mga legal minds, kilalang mga legal minds po natin, ano? Sinabi po nila, mga kabida, na sa ngayon, hindi pa po nagbabago po ang threshold. Dahil sa ngayon po, malinaw po ang ating saligang batas, ano, mga kabida, na ang setup po, current setup po ng Senado po, mga kabida, ay nasa 24. And since nasa 24 po, kailangan po ng 2/3, okay, of all members of the Senate in order to vote for conviction, ano? Ilan po yung kailangan po? 16. Ang 2/3 po, mga kabida, is 16. Ang tanong dyan, umabot na ba ng 16 ito hong mga senador po ngayon, ano? Lalong-lalo na po dito ko sa majority block. Hindi. Hanggang ngayon, nananatili pa rin, mga kabida, sa 13 ito hong mga senador na ito. So, kulang po ng 3. Okay, samantala po, mga kabida, ito hong minority block, okay, nasa siyam sa ngayon, ano, which is swak na swak po, mga kabida, dun ho sa acquittal numbers. Alright? Kung hindi lang po talaga magbabago itong numbers ng minority, ano, sigurado na po, mga kabida, na ma-acquit po si Sara Duterte, ano. Alright? Hindi na lang po natin isali yung iba pong mga senador dyan sa majority na posibleng boboto, mga kabida, for acquittal, ano. Dito na lang po tayo sa minority. Kasi sa minority pa lang, swak na po, okay? Yung kailangan po na numero, ano? Yung 9 magic numbers po, mga kabida, para ho ma-acquit si Sara
Duterte sa impeachment trial po laban sa kanya, mga kabinan po. So, yun po, abangan po natin to kasi mismo na ang Senate President ang nagsabi na posible hong umabot po ng 2027 by February po, mga kabida, ito hong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte dahil ho sa iba pang mga trabaho po na aatupagin po ng mga senador, mga kabida. Kabilang na po dito, mga kabida, yung mga panukalang batas, mga kabida, na kailangan ho nilang tapusin. Alright? Para ho sa taong ito, mga kabida. At most probably, by 2027, ganun din yun, ang mangyayari po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, posible hong advantage po sa Vice Presidente po, mga kabida, kung aabot po sa susunod na taon, ito hong kanyang impeachment trial po, mga kabida. Okay? Para sa akin, personal kong pananaw po, kung aabot po ito ng 2027, most probably, sa hanay po ng majority block, mga kabida, merong boboto ng acquittal dyan. Sigurado po ako dyan, mga kabida. Okay? Dahil ayaw ho nilang i-risk yung kanilang political career, okay? Lalong-lalo na po, isang taon na lang po niyan, mga kabida, mag-e-election na po, mga kabida. At kung sila po ay meron pong second mandate, para ho maglingkod bilang senador, mga kabida, yung mga re-electionist po, sigurado po ako, mag-aatubili po yan, na bumoto po, mga kabida, ng conviction against Sara Duterte.